Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 851. Habang si Crimson at isang dosenang iba pang mga sect master ay tuwang-tuwa. Si Jeric ay nanatiling kalmado. Nakita na ni Jeric ang Dragonspire Ruins map ng maaga. At lumabas na ang totoo at peking Dragonspire Ruins map ay magkapareho sa hitsura. Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa mga detalyadong anotasyon sa totoong Dragonspire Ruins map. Halimbawa, ang totoong Dragonspire Ruins ay may kasamang mga tagubilin kung kailan at saan matagumpay na papasok sa Dragonspire Ruins. Minarkahan pa nito ang mga lokasyon ng malalim na kayamanan ng Cultivation Realm at nagbabala sa mga nagkukubli na krisis sa buhay at kamatayan sa Dragonspire Ruins. At syempre, ang mga anotasyong ito ay wala sa mga pamilyar na modernong karakter na ginagamit natin ngayon. Sa halip, ang mga ito ay nakasulat sa isang sinaunang script, isang wikang matagal nang nawala sa mundong ito. Kung tutuusin, libu-libong taon na ang nakalipas. Malaki ang posibilidad na magkatugma sila sa mga karakter na ginamit sa modernong Eldoria. Kaya, kahit na may kumuha ng Dragonspire Ruins map, mananatili itong hindi maintindihan ng sinuman maliban sa mga cultivator ng Dragonspire Ruins. Ito ang dahilan kung bakit ipinasa ito ni Emperor Cosmo Lopez, na nakakuha ng Dragonspire Ruins map, sa kanyang mga inapo sa halip na makipagsapalaran na hanapin mismo ang Dragonspire Ruins. Hindi sa ayaw niyang hanapin ang Dragonspire Ruins, ngunit ang mga sinaunang script mula sa millennia na nakalipas ay hindi kapani-paniwalang misteryoso, na nag-iwan sa kanya ng lubos na naguguluhan. Hindi niya lang alam kung paano sisimulan ang paghahanap para sa Dragonspire Ruins. Ang Dragonspire Ruins map ay naipasa sa mga inapo ni Emperor Cosmo sa loob ng maraming siglo, kaya't makatuwiran lamang na kahit ang mga inapo ay hindi matukoy ang mga sinaunang script na nakasulat sa mapa. Ito rin ang dahilan kung bakit, kahit na ang mga sect master ng apat na pangunahing sekta, kabilang ang Jordan, ay nagtataglay ng Dragonspire Ruins map, sila, katulad ng kanilang ninuno na si Cosmo, ay natagpuan ang kanilang sarili na walang alam kung saan magsisimula pagdating sa pag-navigate sa Dragonspire Ruins. Sa madaling salita, ang mga inapo ni Cosmo, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ay walang ibang magagawa kundi pangalagaan ang Dragonspire Ruins map. Doon naghiwalay si Jeric. Sa kanyang pambihirang kakayahan, ang mata ng Diyos, maaari niyang mabutas ang sinaunang script na ginamit ng Cultivation Realm millennia na ang nakalipas. Kaya, alam na ni Jeric ang lahat ng lihim na nakatago sa Dragonspire Ruins map. Gayunpaman, kahit na natuklasan ni Jeric ang mga lihim ng Dragonspire Ruins map, wala siyang intensyon na ibunyag ang mga ito kay Crimson at sa iba pa. Ang dahilan kung bakit lumilitaw na mabuti si Jeric sa kanila, tulad ng mga kaalyado, ay dahil alam niya na maraming hindi kilalang mga panganib sa landas patungo sa Dragonspire Ruins. At kailangan ni Jeric ang mga taong ito na makipagsapalaran sa ngalan niya. Siyempre, ang lahat ng mga paliwanag na ito ay walang kabuluhan. Ang mga pinuno ng sekta, tulad ni Crimson, ay hindi mga santo sa anumang paraan. Kung hindi lang naging malakas si Jeric, matagal na siyang nangunguna sa kanilang mga kamay. Kung gayon, paanong tunay na magiging kaibigan ni Jeric ang mga Gaomon, Kong, at walang awa na mga Panginoon ng sekta? Kabanata 852. Siyempre, pinanatili ni Jeric ang kanyang kalmado, kahit na nagkunwaring kuryusidad, at tumingin kay Crimson at sa iba pang mga sect master, nagtatanong. Mga Ginoo, ano ba talaga itong Dragonspire Ruins? Bakit kayo nagtataka? Ang mga ekspresyon sa mukha ni Crimson at ng kanyang mga kasama ay may bahid ng pagtataka, malinaw na hindi inaasahan na hindi alam ni Jeric ang Dragonspire Ruins. Nang may matinding pasensya, nagpatuloy si Crimson na ipaliwanag kay Jeric na ang Dragonspire Ruins ay isang sinaunang cultivation sanctuary at isa rin sa 72 sacred sites of the Cultivation Realm. Matapos marinig ito, tumingin si Jeric na parang isang revelasyon ang bumungad sa kanya, at bumaling siya kay Crimson na may tanong, kung gayon. Mr. Sunglow, ano nga ba itong sinaunang Cultivation Realm? Mas makapangyarihan ba ang mga magsasaka na ito kaysa sa atin? Mga mandirigma.
Nang marinig ang halos nakakalokong pagtatanong ni Jerick, si Crimson at ang iba pang mga sect master ay naiwan sa gulat at hindi makapagsalita para sa isang sandali. Ngunit dahil ang kapangyarihan ni Jerick ay higit na nahihigitan ng isang dosenang indibidwal na pinagsama-sama, si Crimson ay umiwas na pag-alitan siya at matiyagang ipinaliwanag kung ano ang kinapapalubon ng cultivation realm. Halimbawa, kahit na ang isang magsasaka sa pinakamababang antas ay nalampasan ng pinakamakapangyarihang mandirigma, ang martial god, sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang pinakamakapangyarihang mandirigma, ang martial god, ay makakatagpo lamang ng isang kalunos-lunos na wakas bago pa man ang pinakamahinang magsasaka. Higit pa rito, ang mga kultibasyong martialist sa pinakamataas na antas ay nagtataglay ng kapangyarihan na muling hubugin ang mundo mismo, durugan ang mga bundok at ilog, at tumawid sa parehong langit at impyerno na may walang katulad na lakas. Pagkatapos ng paliwanag, si Crimson ay nagpatibay ng isang seryosong ekspresyon at sinabi kay Jerick, ang mga martialist sa paglilinang ay mga nilalang na pangarap lang maabot ng ating martial arts realm. Lalo na, isang millennia na ang nakalipas, ang pinakakilalang 72 sacred sites of the cultivation realm, tulad ng Dragonspire Ruins, ay nawala sa kasaysayan. Mula noon, ang cultivation realm at ang 72 sacred sites, tulad ng Dragonspire Ruins, ay naging laman ng ating walang kupas. Mapang-akit na mga alamat. Sa puntong ito, buod ni Crimson para kay Jerick, kaya kami ay tuwang-tuwa na makita itong Dragonspire Ruins map. Maaaring ang mapa na ito ang susi sa paghahanap ng matagal nang nawawalang Dragonspire Ruins at ang kilalang cultivation realm na nakakuha ng ating mga imahinasyon sa loob ng millennia. Habang nagsasalita si Crimson, tumanggo ang ibang sect masters tulad ni White bilang pagsang-ayon. Bagamat alam na ni Jerick ang lahat ng ibinunyag ni Crimson, pinili niyang magsuot ng ekspresyon na parang narinig niya ito sa unang pagkakataon, na nagpapakita ng bahagyang tuwa habang sinasabi niya, kaya, itong cultivation realm, at mga lugar tulad ng Dragonspire Ruins, ay talagang kapansin-pansin. Kailangan nating hanapin ang Dragonspire Ruins at alisan ng takip ang mga sekreto ng mahiwaga at naglahong cultivation realm na iyon. Kami rin ay magiging cultivation martialists, manipulahin ang ulan at ulap, mastering ang langit at ang impyerno. Tumanggo naman si Crimson at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Crimson, Mr. Agosta, kasama ang Dragonspire Ruins map, handa na tayong hanapin ang Dragonspire Ruins, kung saan maaari nating aipatong ang ating mga kamay sa mga kayamanan ng cultivation realm. Ang mga mata ni Crimson ay kumikinang sa walang hangganang pag-asa, at patuloy niyang sinasabi, ngunit, Mr. Agosta, kailan natin sisimulan ang ating paghahanap na hanapin ang Dragonspire Ruins? Gayunpaman, kinausap ni Jerick si Crimson at ang iba pang mga guro ng sekta, na nagsasabing, Mr. Sunlow, at lahat ng naruroon, ang desisyon. Kabanata 853. Para hanapin ang Dragonspire Ruins ay ganap na sa iyo. Higit pa rito, tulad ng ipinangako. Ibinabahagi at ipinagkakatiwala ko itong Dragonspire Ruins map sa inyong lahat. Pagdating ng oras upang simulan ang paglalakbay upang mahanap ang Dragonspire Ruins, kung kailangan ng tulong ko at ng Sunsberry's Dragon Sect, ituring itong isang may bisang pangako. Pagkasabi ng mga salitang ito, inutusan ni Jerick si Leland na dalhin ang gintong kabaong at inilagay ang Dragonspire Ruins map sa loob nito. Pagkatapos ay ibinigay ni Jerick ang gintong kabaong kay Crimson ng buong kataimtayman. Ang aksyon ni Jerick ay naiwan si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect masters, at maging ang mga sect masters ng apat na major sects tulad ng Jordan, sa di kalayuan ay natigilan. Hindi sila makapaniwala na ipinagkatiwala ni Jerick kay Crimson at sa iba pa ang Dragonspire Ruins map. Kahit na alam ng apat na pangunahing sect master na ang Dragonspire Ruins map sa loob ng Gold Casket ay peke, hindi posibleng malaman ni Jerick ang sekreto. Para kay Jerick na ipagkaloob kay Crimson ang Dragonspire Ruins map nang hindi nalalaman ang pagiging tunay nito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, hawak ng Dragonspire Ruins map ang susi sa kinaroroonan ng pinakakilalang Dragonspire Ruins of the Cultivation Realm mula sa millennia na ang nakalipas.
Maaaring humantong pa ito sa kanila sa mga mahahalagang artifact mula sa cultivation realm. Para sa sinuman, hindi may isip na ibigay ang isang bagay na ganoon kahalaga sa iba. Ngunit ibinigay ni Jerick ang hindi kapani-paniwalang mahalagang Dragonspire Ruins map kay Crimson at sa iba pa. Kaya, si Jerick ay naging isang misteryosong figure sa apat na pangunahing sekta masters, kabilang ang Jordan. Kinailangan ng mahabang panahon si Crimson at ang iba pang dosenang sect masters para makabawi sa kanilang pagkamangha. Hindi sila makapaniwala na casual na ibinigay ni Jerick sa kanila ang Dragonspire Ruins map. Dati, ang pagpayag ni Jerick na ibahagi sa kanila ang secret map ay nagdulot sa kanila ng labis na pasasalamat. Ngayon, sa direktang pag-abot ni Jerick sa Dragonspire Ruins map at hinayaan silang tumawag ng mga shot, naramdaman nilang tinamaan sila ng happiness bomb. Goodness, ito ay tulad ng isang windfall. At isang malaki. Si Crimson at ang 12-dosenang iba pang sect masters ay hindi maiwasang mag-isip, kung alam lang natin na kaya lang ibigay ni Jerick ang Dragonspire Ruins map ng ganito, hindi na natin kailangang pangunahan ang isang hukbo para sa lakayin ng Sonsbury's Dragon Sect. Ang dapat nating gawin ay maghanda ng regalo at magbigay ng respeto kay Jerick. Si Crimson, nang mawala ang kanyang labis na kagalakan, ay nagsalita na may bahagyang pambabala, Mr. Agosta, hindi ito tama. Ang Dragonspire Ruins map ay orihinal na sa iyo, kaya dapat ikaw ang magdedesisyon. Susunod kami sa iyong sinabi, Mr. Agosta. White at ang iba pang mga sect masters ay sumang-ayon, talagang, ang desisyon ni Mr. Agosta ay dapat na pinal. Ngunit same time na sinabi ni Jerick sa mga guro ng sekta, mga ginoo, hindi ako magalang. Lahat ng sekta ng Dragonspire Mountains ay iisang pamilya na ngayon. Itinuring ko kayong lahat na parang sarili kong kamag-anak. Ang paggalang at prestihiyo na taglay mo sa loob ng Dragonspire Mountains ay higit pa sa aking sarili bilang isang binata. Ang mga bagay na kasing halaga ng paghahanap para sa Dragonspire Ruins at sa Cultivation Realm ay dapat natural na pangunahan at pagpapasya ng mga individual na katulad mo at reputasyon. Bilang isang junior, maibibigay ko lang ang tulong ko kapag kailangan. Sa bawat salita, ang mga pagpapahayag ni Jerick ng pagkakaisa at ugnayan ng pamilya, kasama ang kanyang pagtukoy sa kanila bilang mga matatanda, ay nagpainit sa puso ni Crimson at ng iba pang mga pinuno ng sekta. Talagang nagustuhan ni Crimson at ng 12-dosenang iba pang mga sect master ang mga papuri, na nagbigay sa kanila ng maaliwalas, halos parang panaginip na sensasyon, tulad ng lumulutang sa isang komportable at malambot na ulap. Ito ay katulad ng pag-upo sa isang malambot, nakakaakit na pugad na gawa sa bulak. Hindi nila inaasahan na si Jerick ay magiging napakabukas isip at pasulong na pag-iisip. Sa kabila ng kanilang naunang pagkakasala, hindi niya sila tinuring na mga kaaway. Naunawaan na nila ngayon na talagang gusto niyang sila ang mamahala sa Dragonspire Ruins map. Sa sobrang tuwa, si Crimson, na puno ng pambabala, ay nagsabi sa kanya, Mr. Agosta, ikaw ay isang tunay na bayani sa martial world. Na may kahangahangang pagkabukas palad at pambihirang pananaw. Ikaw ay walang katulad sa sinuman sa ating panahon. Ngunit isa lang akong sect master ng isang maliit na sekta. Ang isang kayamanan na kasing halaga ng Dragonspire Ruins map ay dapat nasa ilalim ng pangangalaga ng mga batang bayani tulad mo. Mr. Agosta. Ako at ang iba pang mga sect master ay hindi kailanman maihahambing sa iyong kapangyarihan, kabutihang loob, at pananaw. Ang mga papuri ni Crimson ay maaaring medyo na-flatter si Jerick, ngunit hindi nila maklose ang kanyang paghuhusga. Hindi niya kailangan ng ganoong labis na papuri. Ang mga terminong tulad ng bayani sa mundo ng militar, kahangahangang kabutihang loob at pambihirang pananaw, at batang bayani ay hindi sapat upang masilaw siya. Ang desisyon ni Jerick na ipagkatiwala ang Dragonspire Ruins map kay Crimson at sa iba pa ay batay sa mas praktikal na mga pagsasaalang-alang kaysa sa anumang abstract at walang kabuluhang mga ideya tulad ng kahangahangang kabutihang loob o pambihirang pananaw. Gusto niyang gamitin ni Crimson at ng iba pa ang mapa bilang gabay, na epektibong ipinadala sila bilang kanyang mga scout sa Dragonspire Ruins.
Tinatrato lang niya ang mga ito na parang guinea pig. Pagkatapos ay bumaling siya kay Crimson, ang kanyang mukha ay nagdidilim, at nagsalita sa tono na nagkukunwaring disgusto. Mr. Sunlow, kung pipilitin mong tanggihan ang Dragonspire Ruins map, wala rin akong qualifications para pangasiwaan ito. Kung ganoon, hindi ko itatago ang mapa at maaari ring ibalik ito sa apat na pangunahing sekta, halimbawa sa Jordan. Ang deklarasyon ni Jerick ay nag-iwan kay Crimson at sa iba pa na parang mga langgam sa mainit na plato, na nagmamadali sa gulat. Ano? Ibalik ang Dragonspire Ruins map sa Jordan at sa apat na pangunahing sekta. Sabay-sabay silang nag-isip. Kabanata 854. Kung gagawin talaga ito ni Jerick, masisira nito ang pag-asa ni Crimson at ng iba pa. At ito ay nangangahulugan na ang kanilang paglalakbay sa Phoenix Peak ay magiging isang kabuoang basura. Si Crimson at ang kanyang mga kasama ay malayo sa payag na ang ibon ay lumipad ng ganito. Mabilis na nagpakumbaba si Crimson at sinabi sa kanya, dahil sinabi mo, Mr. Agosta, hindi ko tatanggihan ang mapagbigay na alok na ito. Hindi na. Sa ngayon, itatago ko ang Dragonspire Ruins map sa ngalan mo, Mr. Agosta. Anumang oras na gusto mong kontrolin o gamitin ito, ibabalik ko ito sa iyo. Si Jerick, na may kumpiyansa na hangin, ay tumugon, ibalik ito para saan? Mula ngayon, nasa iyong mga kamay na, Mr. Sunlow, at kailangan niyang ibalik ito sa akin. Ang deklarasyong ito ay ikinatuwa ni Crimson, na ikinatuwa niya at halos lumulutang sa ere. Mr. Agosta, ikaw ay tunay na bayani ng ating panahon. Malaki ang paghanga ko sa iyo, sabi ni Crimson na may malalim na pagyuko sa kanya. Kinawean ni Jerick ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Sunlow, masyado kang mabait. Pagkatapos ay itinuro niya ang Jordan at ang iba pang mga sect masters ng apat na pangunahing sect masters sa di kalayuan, sinabi. Mga Ginoo, ang mga taong ito ay aking sinumpaang mga kaaway. Hindi ko sila may iwan sa Sonsbury's Dragon Sect. Nasa iyo na ang desisyon kung kukunin sila o paalisan. Sana lang hindi na sila magdulot ng gulo para sa akin sa hinaharap. Kung gagawin nila, wala akong magagawa kundi patayin sila. Si Jerick ay nagpakita ng kalungkutan at pakikiramay. Dahil dito, lalo pang humanga sa kanya si Crimson at ang iba pang mga sect masters. Hindi nila inaasahan na si Jerick ay magiging napakabait at mahabagin. Si Jordan at ang kanyang grupo ay malinaw na mga kaaway ni Jerick, ngunit si Jerick ay walang sama ng loob at iniligtas ang kanilang mga buhay. Pinayuhan pa ni Jerick si Crimson at ang iba pa na kunin si Jordan at ang kanyang mga kasama at nilinaw na nasa kanilang mga kamay ang kanilang kapalaran. Ang antas ng kabaitan ay bihira. Si Jerick ngayon ay tila isang santo kay Crimson at sa iba pa. Gayunpaman, para kay Jordan at sa iba pang mga pinuno ng sekta ng apat na pangunahing sekta, ang mga banal na aksyon ni Jerick ay walang kulang sa pagbaba sa impyerno. Iyon ay dahil naibigay na ni Jerick ang Dragonspire Ruins map kay Crimson at sa 12 ng iba pang mga sect masters, at ngayon ay tinalikuran na rin niya si Jordan at ang kanyang grupo. Para silang itinapon sa mga lobo. Pagkatapos ng lahat, ang secret map na nakuha ni Crimson at ng iba pa ay kabilang sa apat na pangunahing sekta. Walang paraan na hahayaan nilang mabuhay si Jordan at ang iba pa, ang mga orihinal na may-ari ng lalaking iyon. Malamang na aalisin nila ang anumang kompetisyon at ganap na sakupin ang Dragonspire Ruins map. Naunawaan ni Jordan at ng kanyang grupo na kapag nahulog sila sa mga kamay ni Crimson, wala na silang pag-asa pang mabuhay. Ngunit kahit na alam nila kung gaano ito kakilakilabot, hindi nila ito mapipigilan. Kabanata 855. Ang kanilang mga palso at bukong-bukong ay, nakagapos ng 1,000 taong gulang na itim na bakal na cuffs, na ginagawa silang parang mga bilanggo. Higit sa lahat, ang ilan sa kanilang mga acupoint ay nasil sa hindi malamang oras. Isang kakaibang enerhiya ang hamarang sa kanilang mga acupoint, na naging dahilan upang sila ay hindi makapagpalipat-lipat ng kanilang panloob na mana. Hindi nila alam na nai-inject ni Jerick ang kanyang anima sa ilan sa kanilang mga acupoints matapos silang mawalan ng kakayahan, tinataka ng kanilang Martial King internal mana sa loob.
Sila ay naging, sa asensya, walang kapangyarihang mga bilanggo. Ang pagbibigay sa kanila kay Crimson at sa iba pang nasa ganoong kalagayan ay magiging ganap silang walang pagtatanggol kung pipiliin ng kabilang partido na saktan sila. Gayunpaman, hindi maitago ni Crimson, White, at ng iba pa ang mga nakakalokong ngiti. Lumingon silang lahat kay Jerick at sabay-sabay na sinabi, Mr. Agosta, please rest assured. Hahawakan namin ng maayos si Mr. Lopez. Tumugon si Jerick sa mga guro ng sekta, salamat, mga ginoo. Sa pamamagitan nito, naayos na ang usapin ng Jordan at ang kanyang grupo kay Crimson at sa iba pang sect masters. Si Jordan at ang iba ay medyo balisa. Nagpatuloy si Jerick. Tungkol sa Dragonspire Ruins Map, kayo ang magiging tagabantay nito. Kapag nagpasya kang hanapin ang Dragonspire Ruins, mangyaring abisuhan ako. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at sasama sa iyo upang hanapin ang mga guho. Nadama ni Crimson at ng iba pang mga sect master, na ngayon ay may hawak ng Dragonspire Ruins Map, na ang kanilang misyon sa Phoenix Peak ay natapos na. Tiniyak nilang lahat kay Jerick ng sabay-sabay, Mr. Agosta, pag-uusapan natin at pagpapasya kung kailan hahanapin ang Dragonspire Ruins sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito nangyari. Pagdating ng panahon, ipapaalam namin sa iyo ang mismong. Mr. Agosta, aalis na tayo. Pagkatapos ay nagpaalam si Jerick sa kanila, mga ginoo, magkikita tayong muli kapag hinanap natin ang Dragonspire Ruins. Mr. Agosta, hanggang sa muli nating pagkikita. Si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect master ay nagpaalam kay Jerick. At pagkatapos ay sinimulan nilang pangunahan ang mga martialists mula sa kani-kanilang mga sekta palayo sa likurang bahagi ng Phoenix Peak. Siyempre, sa pag-alis ng mga martialists mula sa iba't ibang sekta, hindi nakalimutan ni Crimson at ng iba pang mga sect master ang tungkol sa apat na pangunahing sect master, kasama si Jordan, pati na rin ang tatlong Saiyan tulad ni Wyatt. Kasunod ng utos ni Crimson, lumipat ang ilang martialists upang kunin si Jordan at ang iba pa. Si Jordan at ang kanyang grupo, syempre, ay mahigpit na nagprotesta. Crimson, bitawan mo ako. Hindi mo ako madadala. Nananatili ako sa Phoenix Sect. Ngunit kahit anong protesta ni Jordan at ng kanyang grupo, hindi yun pinansin ni Crimson at ng iba pang sect masters. Kabanata 856. Si Jordan at ang kanyang grupo, na nakagapos na parang mga bilanggo, ay puwersahang kinuha ng mga martialists mula sa iba't ibang sekta. Hindi nagtagal, libu-libong tao mula sa iba't ibang sekta ang bumuhos sa Phoenix Peak na parang tidal wave. Inutusan ni Jerick sina Leland at Darius na utusan ang lahat ng martialists ng Sonsbury's Eye. At bumalik sa kanilang sekta. Sekta na umalis sa likurang bundok. Sa wakas, tumahimik ang likurang bundok, na tanging sina Jerick, Leland, Darius, Emma, Christine, Yolanda, at Daphne lamang ang natitira. Ang apat na kabataang babae, sina Emma, Christine, Yolanda, at Daphne, ay puno ng paghanga sa karunungan ni Jerick sa madaling paglutas ng krisis at pagpigil sa pag-aaway sa pagitan ng ibang mga sekta at ng Dragon Sect ni Sonsbury. Malaki ang paghanga nila sa kanyang husay, katapangan, at kakayahan. Tumingin sila sa kanya ng may magiliw na pagmamahal at paghanga. Oo, si Jerick ang kanilang dakilang bayani. Nakatayo sa likurang bangin, tumingin si Jerick sa malayo. Si Leland, na nasa likuran niya, ay tumingin at nagtanong, Mr. Real, seryoso ba tayong hahanapin ang Dragonspire? Mga guho. Tumango si Jerick, tumugon. Walang duda tungkol dito, susubaybayan natin ang Dragonspire Ruins. Maaaring ito ay isang malaking pagkakataon para sa amin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leland at nagtanong, ayaw mo bang maging isang magsasaka? Narinig ni Jerick ang lahat ng mga ligaw na kwento tungkol sa mga magsasaka. Sinabi ng alamat na maaari silang pumailang lang sa kalangitan at sumabak sa impyerno na may mga pambihirang kapangyarihan na may kakayahang ibaluktot ang mga batas ng kalikasan sa kanilang kalooban. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng isang magsasaka sa totoong mundo. Kaya, nangangati siyang makita kung ano ang tungkol sa Dragonspire Ruins at ng Cultivation Realm.
Higit pa rito, mayroon siyang hidden agenda. Pagkatapos niyang matuklasan ang Dragonspire Ruins, nilayon niyang gamitin ang kapangyarihan ng Cultivation Realm para malaman kung kabilang siya sa hanay ng mga Martialists o Cultivator. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay palaging at misteryo, maging sa kanyang sarili. Kaya kung mapupunta siya sa Dragonspire Ruins at maranasan ang kapangyarihan ng Cultivation Realm, malalaman niya sa wakas kung ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng kapangyarihan ng isang mandirigma o isang cultivator. Mahigpit na tumango si Leland kay Jerick at sinabi nang hindi itinatago ang kanyang tunay na iniisip, "Syempre gagawin ko." Ang pagiging isang cultivation martialist ay pangarap ng bawat mandirigma. Sabi ni Jerick sabay tango. Kung gayon, sa loob ng ilang araw, hahanapin natin ang Dragonspire Ruins, malapit na ang iyong pangarap. Totoo. Ang mga mata ni Leland ay kumikinang sa bagong determinasyon. Para sa ilang kadahilanan, ang mga salita ni Jerick ay nagpuno sa kanya ng matatag na paniniwala. Mula nang nakipagsanib puwersa si Leland sa kanya, parang walang kabiguan sa mga pagsisikap ni Jerick. Si Jerick ang mismong sagisag ng hindi natitinag na tagumpay. Ang ideya ng pagiging isang magsasaka ay nagsindi ng apoy sa mga ugat ni Leland. Samantala, nakatayo sa malapit, si Darius ay nagsuot ng ekspresyong may bahid ng pagkamadalian, na parang may ibubuga siya kay Jerick ngunit hindi nang ahas na sabihin ito ng malakas. Mabilis na nahuli ni Leland ang hindi sinasabing pakiusap ni Darius at bumaling kay Jerick, na nagsasabing, "Mr. Agosta, habang hinahangad namin ang Dragonspire Ruins, ano ang masasabi mong isinasama namin si Mr. Abbott sa biyahe?" Tumugon si Jerick, "Oo naman. Pero hindi ko lang sinasama si Mr. Abbott. Dinadala ko rin sina Emma, Christine, Yolanda, at Daphne sa mga guho." Nang marinig ito, nakaramdam si Darius ng init sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay talagang may utang siya kay Jerick na kasing lalim ng Grand Canyon. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya, sinabing, "Mr. Agosta, aalalahanan ko ang iyong kabaitan magpakailanman." Kinawian lang ni Jerick ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi, ayokong makita ng mga tao si Da as a benefactor. Mas gugustuhin kung isaalang-alang ako ni Vaughn. Ng iyong sarili." Kabanata 857. Si Jordan at ang iba pang apat na pangunahing guro ng sekta ay galit nang marinig ito na parang sesabog sila. May galit. Hindi nila mahuhulaan na ang kanilang planong pain sa mga sekta, kahit na ang pinangangasiwaan ni Crimson, sa paghabol kay Jerick ay magbabalik ng ganito kahirap. Ngayon, ang mga taong iyon ay naging kanilang pangunahing kaaway. Parang pag-imbita sa lobo sa bahay, at sila ang biktima. Binaril ni Jordan si Crimson ng malamig, matigas na tingin, ang mga mata ay nag-aapoy sa hindi masabi na hinanakit. Nagsalita siya ng may matinding paghamak, "Crimson, ikaw at ang dosenang iba pang mga sect master ay ipinagpalit ang iyong mga kaluluwa para sa Dragonspire Ruins map. Nabili mo na ang iyong mga prinsipyo at sumali sa madilim na bahagi. Markahan ang aking mga salita, hindi ka makakatakas dito." Namilipit sa galit ang mga mukha ni Crimson at ng iba pang sect master dahil nabalisa ang mga sinabi ni Jordan. Ang mga mata ni Crimson ay kumikinang na may bakas ng mali siya habang siya ay tumugon, "Jordan, ginulo mo ang Dragonspire Secret Realm at na-frame si Mr. Agosta. Ang pag-iingat sa iyo ay magdudulot lamang ng problema para sa Dragonspire Mountains. Si Mr. Agosta, bilang ang stand-up na tao siya, ay hindi maaaring alisin ang kanyang sarili sa iyo. Ngayon, bahala na ang ating mga sekta, na kumikilos bilang isa, upang alisin sa Dragonspire Mountains ang mga katulad mong kontrabida." Pagkasabi ng kanyang piraso, inutusan ni Crimson ang mga martialists na nag-escort kay Jordan at sa kanyang mga barkada, "Ibaba ninyo sila. Magsilbi tayo ng hustisya dito at ngayon." "Oo, Mr. Sunlow," sagot ng mga martialists. Pagkatapos ay agad nilang pinaalis ang apat na pangunahing sect masters tulad ni Jordan at ang tatlong Saiyan, kasama si Wyatt. Ang apat na pangunahing guro ng sekta, tulad nina Jordan at Elijah, ay nagsuot ng baluktot na mga ekspresyon, at sila ay sumigaw sa galit, "Crimson, ikaw ay nagpaplano laban sa amin. Alam ng universo ang lahat at ito ang magsisettle ng score.
Dadalhin ka namin mula sa kabila ng libingan. Crimson, makukuha mo ang darating sa iyo. Kung ikukumpara sa galit na mga sumpa mula sa apat na pangunahing sect masters tulad ni Jordan, ang tatlong Saiyan, kasama si Wyatt, ay namutla sa takot nang marinig nila na maaari silang harapin ng agarang paghihiganti. Nanghina ang kanilang mga binti, at ang ilan ay naaksidente pa doon sa kanilang pantalon. Sumigaw sila sa desperasyon, "Pakiusap, iligtas mo kami." Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang kanyan sa ilang mga hiyawan, at ilang mas hindi mapakali na mga espiritu ang sumali sa mundo. Pagkalipas ng 2 araw, sa Dragon Sect ng Sonsbury, nakaupo si Jeric sa sala ng villa, nagkakape at nakikipag-chat kina Emma, Christine, Yolanda, at Daphne. Napuno ng tawanan ang silid, na lumikha ng isang masayang kapaligiran. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag, at 2 figure ang pumasok sa pangunahing pinto. Ibinaling ni Jeric at ng kanyang mga kasama ang kanilang tingin upang makita sina Leland at Darius. "Naparito kami para magpadala ng pagbati kay Mr. Agosta," sabay-sabay na sabi ng dalawa, na nag-alay ng magalang na saludo kay Jeric. Sumagot si Jeric sa 2 Vice Sect Masters, "No need for such formalities." Sa katunayan, sinabi na niya sa kanila na hindi na kailangan ang gayong mahigpit na kagandahang asal, kahit sa pribado. Maaari nilang tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Gayunpaman, hindi kailanman sinunod nina Leland at Darius ang partikular na utos na ito. Sa publiko man o pribado, nanatili silang formal at tinawag si Jeric bilang Mr. Agosta. Ito ay isang bagay na tinanggap ni Jeric. Sinabi ni Jeric sa 2 Vice Sect Masters, "Mga ginoo, maupo kayo, pakiusap." Sina Leland at Darius ay dumating upang makita siya na may ilang mahalagang balita na iulat. Kabanata 858. Walang atraso ay umupo na silang dalawa sa mga upuan. Pinagawa ni Jeric si Emma ng 2 tasa ng kape para kay Darius at sa kanyang ama, si Leland. Kinausap ni Jeric ang 2 Vice Sect Masters, sina Leland at Darius. "Mga ginoo, mangyaring uminom ng kape. Maaari na nating pag-usapan ang mga bagay pagkatapos nito." Itinaas nina Leland at Darius ang kanilang mga tasa at humigop. Pagkatapos, sinabi ni Leland, "Mr. Agosta, naparito kami upang magulat ng isang bagay na mahalaga." "Pakituloy, Mr. Gardner." "Mr. Agosta, inutusan mo kami 2 araw na nakalipas na magpadala ng ilang martialists para bantayan ang ilang sekta, kabilang ang Red Flame Sect at ang Kailan Sect. Mayroon bang anumang mga pag-unlad?" "Oo, Mr. Agosta. Ang mga sektang ito ay talagang nagpakita ng ilang mga bagong aktibidad sa aming radar." Seryoso ang ekspresyon ni Leland habang nagpatuloy, "Kagabi, nagsagawa ng lihim na pagpupulong ang mga sect master ng mga sektang ito sa Red Flame Sect. At ngayon lang, nakatanggap kami ng karagdagang impormasyon. Ang mga pinuno ng sekta ng mahigit 100 sekta, kasama ang mga martialists mula sa kanilang mga sekta, ay nagtakdang hanapin ang Dragon Spire." "Mga guho." Tumango si Jeric. "Mukhang hinanap nila ang mga guho nang walang balak na imbitahan ako." "Mr. Agosta, gaya ng hula mo, si Crimson at ang kanyang barkada ay walang iba kundi mga oportunista. Kahit na ibinigay mo sa kanila ang Dragon Spire Ruins Map, hindi kanila tunay na kaibigan." Sabi ni Darius na may bakas ng galit. Nanatiling kalmado si Jeric at tumugon, "Itinuring ako ni Crimson at ng iba na kaibigan o hindi, hindi ko alam at walang pakialam. Hindi ko rin kasi sila nakikitang magkaibigan. Gusto ko lang nagampanan nila ang papel natin para tingnan ang daan patungo sa Dragonspire Ruin para hindi tayo malagay sa panganib kapag pumunta tayo." Tumango sina Leland at Darius bilang pagsang-ayon. "Mga ginoo, mangyaring pumili ka agad ng 4 o 5 makapangyarihang martialists mula sa Sonsbury's Dragon Sect, at pupunta tayo sa Dragonspire Ruins." Nauunawaan, magkasabay na sagot ni Mr. Agosta, Leland at Darius sa kanya nang tumayo sila mula sa kanilang mga upuan. Sa gabi, isang kabilugan ng buwan ang nagliliyab sa kalangitan sa itaas ng Dragonspire Mountains, na napakatingkad na nagniningning.
Ang banayad na liwanag nito ay pinaliguan ng hindi mabilang na mga taluktok at lambak ng bulubundukin, na nagpapalabas sa Dragonspire Mountain sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang marilag at hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Sa sandaling ito, isang prosesyon ng ilang daang tao ang patungo sa tuktok ng isa sa mga taluktok, na pinamumunuan ng walang iba kundi si Crimson, White, at isang dosenang iba pang sect masters. Nagtipon sila sa Red Flame Sect kagabi at, pagkatapos ng isang lihim na talakayan, napagpasyahan nilang simulan ang paghahanap upang mahanap ang Dragonspire Ruins ng magkasama. Gayunpaman, hindi nila ipinaalam kay Jerick ang kanilang plano sa paghahanap sa mga guho. Diretso lang ang dahilan ng pagtago niya sa dilim. Ang mga kakayahan ni Jerick sa martial arts ay nalampasan na ang lahat sa kanila. Kaya kung sasamahan niya sila sa paghahanap ng Dragonspire Ruins at makakuha ng mga kayamanan tulad ng cultivation manuals at spiritual weapons, mas lalakas ang kanyang martial arts. Iyon mismo ang dahilan kung bakit mas determinado silang pigilan siya sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa anumang kayamanan ng mga magsasaka sa Dragonspire Ruins. Kung hindi, alam nilang hinding-hindi sila makakapantay sa kanya. Kapangyarihan. At ayaw nilang manatili sa kanyang anino magpakailanman. Lahat sila ay umaasa na makahanap ng cultivation treasures sa Dragonspire Ruins na magpapalakas ng kanilang kapangyarihan o kahit na magpapahintulot sa kanila na maging cultivator, para makapaghiganti sila sa kanya. Sa kabila ng pambihirang awa ni Jerick, iniligtas ang kanilang mga buhay at kahit na ibinigay sa kanila ang Dragonspire Ruins map, si Crimson, White, at ang iba pa ay lahat ay may matinding pagnanais na makita siyang matugunan ng kanyang pagkamatay. Kung tutuusin, hindi nila nakakalimutan ang kahihiyang dinanas nila 2 araw na ang nakakaraan ng lubusan silang talunin ni Jerick sa labanan sa Phoenix Sect. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo sa tuktok ng bundok, si Crimson, White, at ang kanilang grupo ay nakatingin sa isang ilog na paikot-ikot sa mga bundok sa ibaba. Mga Ginoo, ang ilog na ito sa ibaba ay ang tanging daan patungo sa Dragonspire Ruins, sabi ni Crimson sa iba pang mga sect masters. Binuksan niya ang Dragonspire Ruins map gamit ang 2 kamay at itinuro ang isang pulang linya sa mapa. Ang pulang linya ay kumakatawan sa paliko-liko na ilog sa pagitan ng mga taluktok. Tumango si White at ang iba pang sect masters. Kasunduan. Kabanata 859. Deklara ni White. Pagkatapos ay bumaba tayo sa bundok at sundan ang ilog na ito para hanapin ang Dragonspire Ruins. Pagkatapos ay lumipad pababa mula sa bundok ang dosenang mga master ng sekta, kasama ang kanilang mga martialists ng sekta. Sa liwanag ng buwan, sila ay kahawig ng isang kawan ng lumulutang na mga agila, na bumababa sa pampang ng ilog. Nang makarating sila sa gilid ng ilog sa paanan ng bundok, huminto sila. Pinagmasdan nila ang ilog sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tubig nito ay marahan na umaagos. Biglang tumalim ang tingin ni Crimson na para bang may napansin siyang kakaiba. Tumingin siya kay White at sa iba pang mga sect master, nakasimangot at nagsabi, "May napansin ba sa inyo na kakaiba sa ilog na ito?" Kakaiba. Si White at ang iba pang mga sect master ay nagsusuot ng mga nalilitong ekspresyon. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay iginuhit sa ibabaw ng ilog. Sumagot silang lahat. Mr. Sunglow, wala kaming nakikitang kakaiba sa ilog na ito. Itinuro ni Crimson ang ilog at ipinaliwanag, hindi mo ba nakikita? Ang ilog na ito ay hindi umaagos sa silangan, ito ay dumadaloy sa kanluran. Sa paghahayag ni Crimson, biglang naunawaan ni White at ng iba pang mga sect master na ang ilog na naliliwanagan ng buwan, sa katunayan, ay dumadaloy sa kanluran sa halip na sa silangan. White's expression took a eerie tinge as he commented, "Iyan ay kakaiba. Alam ko ang tungkol sa ilog na ito. Kilala ito bilang Dragon Spring River, at palagi itong dumadaloy sa silangan patungo sa Dragonspire Mountains. Bakit biglang nagbago ang direksyon sa kanluran? Ito ay talagang kakaiba." Habang naaayos ang mga salita ni White, ang iba pang mga sect master ay nag-usisa ng may pagkamausisa. Tama ka, ang Dragon Spring River ay palaging dumadaloy sa silangan. Ano kaya ang naging dahilan ng biglaang pagbabagong ito?
Ano sa lupa ang nangyayari? Hindi maitago ng mga pinuno ng sekta ang kanilang pagkagulat nang matisod nila ang natural na anomalyang ito na lumalabag sa mga batas ng kalikasan. Kung hindi dahil sa kanilang kapangyarihan bilang martial kings at pagkakaroon ng daan-daang martialists, ang biglaang pagbabago ng direksyon ng ilog mula sa dati nitong daloy sa silangan patungo sa kanluran ay magpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang mga mata ni Crimson ay kumikinang sa determinasyon habang sinabi niya, ang Dragon Spring River, na karaniwang dumadaloy sa silangan, ay bumaliktad na ngayon sa kanluran. Ang kakaibang pagbabagong ito ay tiyak na nauugnay sa Dragonspire Ruins. Ayon sa rutang nakasaad sa Dragonspire Ruins map, dapat nating sundan ang Dragon Spring River pakanluran patungo sa makarating sa aming destinasyon. Maaaring ang daloy ng Dragon Spring River pakanluran ang gumagabay sa atin patungo sa Dragonspire Ruins. Lumiwanag ang mukha ni White. Pononabig. Nakita ng iba pang mga sect master na nakakumbinsi ang pangangatwiran ni White at tumango sila bilang pagsang-ayon, na nagsasabing, ginagawa ni Mr. Bates ang isang wastong punto. Talagang ipinakita sa amin ng Dragon Spring River ang daan patungo sa Dragonspire Ruins. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Sundan natin ang ilog na ito pakanluran para hanapin ang Dragonspire Ruins. Sa mga salitang ito, pinamunuan ng mga pinuno ng sekta ang kanilang mga martialists ng sekta, na lumilipad palayo sa pampang ng ilog na parang isang kawan ng mga agila, na lumilipad sa ibabaw ng ilog habang nakikipagsapalaran sila sa kanluran. Ang Dragon Spring River ay isa sa daan-daang ilog sa Dragonspire Mountains. Ang ilog na ito ay hindi ang pinakamalaki o pinakamahaba sa Dragonspire Mountains. Maaari itong ilarawan bilang hindi malaki o maliit, hindi mahaba o maikli. Lumiko ito sa gitnang bahagi ng Dragonspire Mountains, na umaabot sa mahigit 30 milya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Crimson, White, at ang dosenang iba pang sect masters, kasama ang mahigit isang dosenang sect martialists, ay lumilipad pakanluran sa tabi ng Dragon Spring River na biglang nagbago ng landas. Para sa mga nangungunang martialists na ito, na alinman sa martial kings o grandmasters, ang paglipad sa ilang daang yarda ng ilog ay hindi tunay na hamon. Gayunpaman, bago matrace ni Crimson at ng kanyang grupo ang Dragon Spring River pabalik sa pinanggalingan nito, napadpad sila sa isang bagay na talagang hindi pangkaraniwan. Ang Dragon Spring River, na ngayon ay umaagos sa kanluran, ay biglang tumigil sa pag-agos mga 30 milya mula sa pinanggalingan nitong lugar. Ang dahilan para sa pagtigil na ito ay mas hindi kapanipaniwala. Isang napakalaking sinkhole, na umaabot ng ilang daang yarda, ang lumitaw sa mismong punto kung saan huminto ang ilog. Ang sinkhole na ito ay lumitaw sa gitna ng ilog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bilang isang resulta, ang magkabilang panig ng Dragon Spring River, kung nagmumula sa silangan o kanluran, ay lahat ay hinihila dito. Sinkhole. Sa mga bangin sa gilid ng sinkhole, dalawang malalaking talon, na ang bawat isa ay umaabot ng ilang 10 talampakan, ang bumagsak. Ang dumadagandong na tunog ng mga talon ay nanginginig sa lupa. Ang mga rumaragasang talon ay kumikinang sa mga puting splashes sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sinkhole kung saan bumuhos ang mga talon ay hindi maarok na malalim, at tila umabot ito sa kawalang hanggan. Kahit na ang maliwanag na liwanag ng buwan mula sa itaas ay hindi maaaring tumagos sa kailaliman ng sinkhole, na lumilikha ng isang nakakatakot na kapaligiran na parang ito ay dumiretso sa underworld. Si Crimson, White, at ang dosenang iba pang mga sect masters, lahat ay may mga ekspresyon ng pagkagulat. Hindi ito makatuwiran. Kailan lumitaw ang napakalaking sinkhole na ito? Bulong ng isa sa mga sect master. Ang iba pa sa mga sect master ay sumigaw, oo, kailan lumitaw ang sinkhole na ito? Anuman ang direksyon ng pag-agos ng Dragon Spring River, ang lahat ng tubig ay bumubuhos sa sinkhole. Hindi nakakagulat na biglang nagbago ang daloy ng ilog mula silangan patungo sa kanluran. Kinuha ni Crimson ang Dragonspire Ruins map at sinuri ito ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa iba pang mga sect master at sinabing,
mukhang ito ang daan patungo sa Dragonspire Ruins, tulad ng ipinapakita ng Dragonspire Ruins map. White at ang iba pang mga sect masters ay hindi maiwasang magulat sa pagtatanong, pumasok tayo sa Dragonspire Ruins mula rito. Mataimtim na tumango si Crimson at sumagot, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang mapa. Kabanata 860. Agad na lumipad si White at ang iba pang sect masters. Nagsiksikan sila sa paligid ni Crimson, nakadikit ang kanilang mga mata sa Dragonspire Ruins map. Pagkatapos, sa Dragonspire Ruins map, nakita nila ang pulang linya sa mapa, na kumakatawan sa paikot-ikot na Dragon Spring River, na huminto sa isang itim na bilog. At ang pulang linya ay dumaan sa itim na bilog, papasok sa lugar ng Dragonspire Ruins. Kung ikukumpara ito sa napakalaking sinkhole sa harap nila, madaling nalaman ni Crimson, White, at ng iba pang mga sect master na ang itim na bilog sa mapa ay kumakatawan sa sinkhole. Nagtiwala na sila ngayon sa mga salita ni Crimson na ang sinkhole ay ang pasukan sa Dragonspire Ruins. Ngunit paano maitatago sa loob ng napakalalim na sinkhole ang isang cultivation sanctuary tulad ng Dragonspire Ruins, na itinayo noong libu-libong taon? Ito ay isang misteryo na hindi nila lubos na maunawaan. Ngunit batay sa ipinahayag ng Dragonspire Ruins map, ang Dragonspire Ruins ay nasa loob mismo ng sinkhole na iyon, kaya walang plano si Crimson at hanggang na huminto at umalis. Lumingon si Crimson sa iba pang mga sect master at nagsabi, dahil ang Dragonspire Ruins ay nasa sinkhole na iyon, bumaba tayo at tingnan kung ano. Si White at ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Sumunod, si Crimson, White, at isang grupo ng mga sect master, kasama ang daan-daang mga martialists, ay bumaba sa napakalaking sinkhole na iyon. Habang inaabangan nila ang lalim ng sinkhole, sa pagpasok, napagtanto nilang mas malalim pa ito kaysa sa inaakala nila. Diretso silang lumipad pababa ng ilang 10 talampakan, at tila wala pa ring senyales ng pag-abot sa ibaba. Pagkababa ng ilang 10 talampakan, hindi na nakapasok ang liwanag ng buwan, at ang sinkhole ay natakpan ng hindi maarak na kadiliman. Ang di nakikitang kadiliman ay nagpabigat sa lahat, na nagpaparamdam sa kanila ng kakaibang pagkataranta. Gayunpaman, sa kabila ng matinding kadiliman sa loob ng sinkhole, si Crimson at ang iba pang mga sect masters, kasama ang kanilang mga sect martialists, ay nagtataglay ng mga kakilakilabot na kakayahan at nakikita na parang liwanag ng araw sa dilim. Kaya, nagpatuloy silang lumipad ng mas malalim sa kailaliman, bumababa sa hindi maarak na kailaliman ng sinkhole, hindi alam kung gaano katagal o gaano kalayo ang kanilang nilipad. Nagpatuloy sila sa paglipad ng mas malalim sa sinkhole, at sa isang punto ay hindi nila masabi kung gaano na sila katagal pababa. Pagkatapos ay nagsimulang gumapang ang isang nakakatakot na presensya mula sa kailaliman ng madilim na sinkhole. Ang presensyang ito ay napakainit at nagdadala ng isang nararamdamang panganib. Agad na sinenyasan ni Crimson ang lahat ng iba pang sect masters at ang mga martialists na huminto. Nakabitin sila doon sa napakaitim na sinkhole, na nakabalot sa kulay pilak na Martial King Mana o Grandmaster Internal Mana, na ang kanilang mga damit at buhok ay lumilipad na parang mga celestial na nilalang. Gayunpaman, seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Sila ay bumulusok sa hindi kilalang sinkhole na ito, at walang sinuman ang nakakaalam tungkol sa uri ng panganib na maaaring nakatago doon sa baba. Kaya, hindi nila kayang iwanan ang kanilang pagbabantay. Sa sandaling ito, lumingon ang ibang mga sect master kay Crimson at nagtanong, Mr. Sunlow, bakit tayo huminto? Mali. Same time na tumango si Crimson at nagsabi, ang nakakapasong init na tumataas mula sa ibaba ay medyo kakaiba, halos katulad ng mga palatandaan ng isang paparating na bulkan. Siyempre naramdaman din ng ibang sect masters at lahat ng sect martialists ang nakakatakot na init mula sa ibaba. Lahat sila ay gustong malaman kung ano ang init na ito. At ngayong narinig na nila ang sinabi ni Crimson, baka sa mukha nila ang pagkagulat. Kung totoo ang sinabi ni Crimson, at ang nakakapasong init na nagmumula sa kailaliman ng sinkhole ay senyales ng nalalapit na pagsabog ng bulkan, kung gayon kahit na sila ay martial kings at grandmasters, wala silang pagkakataon laban sa nakakatakot na kapangyarihan ng pagsabog ng bulkan.
Ang kanilang mga katawan ay hindi masusugatan sa mga temperatura ng libu-libong degrees. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga mandirigma, hindi mga immortal na nilalang. Kaya, kung nagkaroon ng pagsabog ng bulkan sa sinkhole, kailangan nilang lumikas ng mabilis, o ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib. Si White ay mukhang hindi mapalagay at tinanong si Crimson, Mr. Sunlow, kung mayroong pagsabog ng bulkan na nagaganap doon, wala ni isa sa atin ang makakalabas ng buhay. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sumimangot si Crimson saglit, at pagkatapos ay nagsabi, tingnan mo, ang Dragonspire Ruins map ay nagsasabi na ang Dragonspire Ruins ay nasa paligid. Kaya, kahit na kailangan nating sumayaw kasama ang isang volcanic devil, dapat tayong mag-explore pa. Kung hindi, sisipain natin ang sarili natin mamaya kung magpiyansa tayo ngayon. White at ang iba pang mga sect masters ay nahulog sa mapagnilay-nilay na katahimikan. Lahat sila ay dumating sa pag-asang matuklasan ang Dragonspire Ruins. Kung babalik sila ngayon, walang alinlangan na ito ay isang pagkabigo na maaalala nila sa mahabang panahon. Kaya nagsalita si White. Sige, anuman ang nasa ibaba, kailangan nating tingnan ito. Hindi tayo aalis nang hindi nahahanap ang Dragonspire Ruins ngayon. Ang iba pang mga sect master ay pare-parehong nagalit, sumisigaw. Tama yan. Hinahanap namin ang Dragonspire Ruins ngayon, anuman ang mangyari. Pagkatapos ang mga sect masters, kasama ang kanilang mga sect martialists, ay bumalik sa kailaliman ng napakalalim na sinkhole. Pagkababa ng halos 300 talampakan, biglang naramdaman ni Crimson at ng barkada ang nakakabinging dagandong mula sa ibaba. Para bang ang mismong hangin sa sinkhole ay hinalo sa sikmura. Pagkatapos, isang nakakatakot na bug zone ng hangin ang bumangon mula sa kailaliman ng sinkhole. Ang daloy ng hangin na ito ay kahawig ng isang supercharged na bagyo, na nagdadala ng nakakapasong init na katulad ng isang bakal na pagan na sinisindi. Isang nakakatakot na unos. Isang nakakapasong pagsalakay. Ang daan-daang Grandmaster mula sa iba't ibang sekta, na puno ng Grandmaster internal mana, ay hindi nakatiis sa nakakapasong pag-ataking ito. Ang kanilang mga katawan ay nasusunog, at sila ay sumigaw. Paghihirap. At tungkol sa napakalaking bagyo na tumama sa lahat, agad nitong binuhat ang ilang daang Grandmaster at Martialists at pinalipad sila palabas ng sinkhole. Ang daan-daang mga Grandmaster, tulad ng mga dahon sa isang mabangis na hangin, ay natangay mula sa sinkhole ng nakakatakot na bagyong ito. Tanging si Crimson, White, at ang 12-dosenang iba pang mga sect master, na nagtataglay din ng kapangyarihan ng Martial King, ay halos hindi nakatiis laban sa nakakatakot na unos na umaagos mula sa kailaliman ng sinkhole at sa nakakapasong init sa pamamagitan ng pagtulak sa kanilang Martial King mana sa limitasyon. Nagawa nilang mabuhay, ngunit ang tanawin ng daan-daang Grandmaster na dinala nila, nasunog at nababalutan ng dugo, at pagkatapos ay natangay ng bagyo mula sa sinkhole, ay isang hindi malilimutang imahe na nakaukit sa kanilang isipan. Nanatiling hindi maipaliwanag ang gulat na kanilang naramdaman, at hindi sila mapakali ng mahabang panahon.